Isinigurado ni President Ferdinand Marcos Jr. na siya ay nasa maayos na kalagayan matapos kumalat ang bali-balitang pagpanaw kaugnay ng kanyang health issue. Aniya siya ay na-diagnose na may diverticulitis o pamamaga o impeksyon sa diverticula. Dagdag pa niya, karaniwang reklamo ito ng mga taong stress at kanya pang inamin na kasabay rin ito ng kanyang edad. Dito sinigurado niya na siya ay nasa maayos na kalusugan at nag-iwan ng mensahe sa mga mamamayan. Okay, huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. So sir, wala kaming dapat ipag-alala? Wala, huwag kayo mag-alala. The rumors of my death are highly exaggerated. Matapos naman ang naging pahayag ni Senadora Amy Marcos ukol sa impeachment complaint na isinampa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay ng pahayag ang palasyo ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi na nila ito bibigyan pa ng komento dahil ito ay hula o pasaring lamang. Pahayag din ng Pangulo na wala siyang nilabag sa konstitusyon kaugnay ng kanyang tungkulin kung kaya't hindi siya nababahala. Samantala, sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control projects kamakailan, tinalakay rin ang Cabral Files. Dokumento ngayon ay sentro ng magkakaibang pahayag mula sa DPWH kay Representative Leandro Leviste at Senador Rodante Marcoleta. Para sa impormasyon, tunghayan ang ulat na ito. Mr. Chair, that was the report. That was the report that the soft copies of the files in the computer were forcibly taken. However, upon the request of former Undersecretary Cabral and her staff, na wag na pong palakihin yung issue, that is why we just maintained reports and the footages, but wala na pong ginawang further action on it. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, may natanggap silang ulat na may alegasyon ng umano'y sapilitang pagkuha ng soft copies ng mga listahan mula sa Cabral Files. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong January 19 ngayong taon, sinabi ni DPWH Undersecretary Ricardo Bernabe III na ang impormasyong ito ay nakabatay sa mga ulat na kanilang natanggap. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi na pinalaki ang issue at walang isinagawang karagdagang aksyon. Matapos umanong hilingin ng kampo ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral at ng kanyang mga tauhan na huwag na itong palakihin pa. Dagdag pa ng kalihim, hard copy lamang ng listahan ng alokasyon kada distrito ang ibinigay ng yumaong dating Undersecretary Maria Catalina Cabral kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste noong September 4 noong nakaraang taon. Kamakailang kinumpirma rin ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala siyang ibinigay na otorisasyon para ilabas ang naturang mga dokumento. Bagamat kinilala ng DPWH na authentic ang listahan ng alokasyon kada distrito, nilinaw ng ahensya na hindi pa beripikado ang iba pang dokumentong kasama sa Cabral Files. Ayon pa kay Bernabe, ang computer na pinanggagalingan ng mga file ay nasa kustodiya na ng Ombudsman at kasalukuyang sumasailalim sa forensic examination bilang bahagi ng naturang proseso. Samantala, nagpahayag ng opinyon si Senador Rodante Marcoleta na hindi nararapat na isa publiko o ipaliwanag ni Representative Leviste ang nilalaman ng Cabral Files dahil wala umano itong kinalaman sa paghahanda ng mga dokumento. If the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the DPWH. He is not even a staff of DPWH. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. Iginiit naman ng kongresista na itinanggi niya ang alegasyon at ayon sa kanya ay wala umanong sinabi si Cabral o ang abogado ng pamilya nito na may naganap na sapilitang pagkuha ng nasabing file. Dagdag pa ni Leviste, hindi pa rin ganap na nailalantad ang buong nilalaman ng Cabral Files na may kaugnayan umano sa mga alegasyon ng irregularidad sa flood control projects. So the public can be assured that it's not solely reliant on my copy of the file because there are multiple groups that also have a copy of the file.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nananawagan naman si Navotas Representative Toby Tiangco na suriin ng House of Representatives ang sarili nitong moral authority sa gitna ng mga usapin kaugnay ng pananagutan at impeachment ng mga opisyal ng pamahalaan. Tunghayan ang ulat dito. Hindi pa naman siguro natatanggal yung impression na House of Crocodiles kami, di ba? Hindi pa naman nalilinis yun. Tapos maghuhusga kami sa ibang tao. Ito ang naging pahayag ni Navotas Representative Toby Tiangco na dapat maging mapanuri ang House of Representatives kung may sapat pa itong moral authority upang mag-impeach ng mga opisyal ng pamahalaan. Ito ay kasunod ng pagtanggap ng Kamara sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kung saan binanggit din niya na ang inaasahang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay sa susunod na buwan. Giit pa ng kongresista na mahalagang suriin ng Kongreso ang sarili nitong kredibilidad sa pagpapanagot ng mga opisyal. Talagang hindi pwede na magpatuloy yung ganong sistema ng corruption. Kasi number 2, ang magiging resulta niyan pag nagpatuloy yan, ay talagang hihirap lang yung buhay ng ating mga kababayan, not only because nananakawan sila ng pera na para sa proyekto, kung hindi nangyari yung ayaw natin mangyari, na tayo sa punto na ngayon, pati yung mga investors, yung ekonomiya, ay masama, no? Ayon sa kanya, may mga kasapi umano ng Kamara na naiugnay sa mga alegasyon ng katiwalian, kabilang ang mga issues of flood control projects. Dahil dito, sinabi na rin ni Tiangco na naging mahirap umanong husgahan ang iba pa kung may mga alegasyon din laban sa ilang mambabatas. Ang daming involved doon sa, tulad na nasabi ni Ben, ang daming involved doon. Tapos sila rin yung pipirma sa impeachment ng kahit sino sa dalawang to. Tama ba yun? Meron ba kaming moral authority to do this? So I think that is a question that we have to reflect on as Congress. Dahil dito, nananawagan si Representative Tiangco ng mas maingat at masusing pagdedesisyon ng Kongreso sa mga hakbang kaugnay ng impeachment. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, nakatakdang ilabas ng Department of Health o DOH ang bagong guidelines para sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MyFIF bago matapos ang Pebrero. Nakabase ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawal na ang guarantee letter mula sa mga elected official para bayaran ang bill ng pasyente o ospital. Sa ilalim ng bagong MyFIF guidelines, kabilang ang ambulatory care at surgical clinics, eye centers, ophthalmology at dental services, freestanding dialysis clinics at FDA-approved na gamot sa papalalawaking benefit coverage. Gayon din ang pagbabagong 100% inclusion coverage ng professional fees ng mga doktor. Kinundida ni PCG Commodore J. Tariela, Dr. Jose Goitia at iba pa ang umano'y pananakot ng China sa Pilipinas, kaugnay ng mga pahayag sa Philippine Coast Guard hinggil sa mga insidente sa West Philippine Sea. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Matapos ang naging agresyon ng China sa Philippine Coast Guard o PCG ukol sa mga insidente sa West Philippine Sea o WPS, kinundina ni na PCG Commodore J. Tariela, Dr. Jose Goitia at iba pa ang umano'y pananakot sa bansa. Ayon sa mga kabayan at sibikong grupo sa pangunguna ni Dr. Jose Antonio Goitia na kanilang Chairman Emeritus, ang naging palitan ng pahayag ni na Commodore Tariela ng PCG at ng Chinese Embassy in Manila ay hindi simpleng sagutan, kundi hayagang pagsubok umano na patahimikin ang Pilipinas. Giit pa niya ang mga inilahad ng PCG ay nakabatay sa opisyal na ulat, mga larawan at dokumentadong ebidensya at hindi propaganda o gawa-gawang impormasyon. Dito kanya ring binigyan diin na ang transparency ay malinaw na patakaran ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ipaalam sa publiko ang tunay na nangyayari sa karagatan. Aniya ang panawagang manahimik ang mga opisyal ay isang direktang pag-atake umano sa patakaran ng Estado at
at sa paninindigan nito sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Tinukoy din niya na ang pahayag ng China ay lantad umanong pananakot at hindi maituturing na diplomasya sa harap ng international community. Kaugnay nito nanawagan si Senadora Risa Ontiveros sa Department of Foreign Affairs na tugunan ang agresibong asal ng China alinsunod sa Vienna Convention. Maging ang bahagi ng Kongreso ay nanawagan din sa ahensya na protektahan ang mga mamamayan at opisyal na may tungkulin at responsibilidad sa bansa. Dagdag pa ni Goitia, ang issue ay hindi personal, kundi usapin ng soberanya at dignidad ng bansa at hindi dapat matakot ang mga lingkod bayan na ginagampanan lamang ang kanilang tungkulin. Samantala, pinagtibay naman ng DFA ang suporta nito sa mga institusyong nagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas, kasabay ng mensaheng hindi maaaring patahimikin ang katotohanan at hindi uurong ang bansa sa harap ng pananakot. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, formal na inilunsad ng Japan Foundation Manila ang pagdiriwang ng 2026 Philippines-Japan Friendship Year bilang bahagi ng paghahanda sa ika-70 anibersaryo ng normalisasyon ng ugnayan diplomatiko ng Pilipinas at Japan. Para sa detalye, tunghayan ang ulat na ito. Tampok sa 2026 Philippines-Japan Friendship Year ang jazz concert ng Tokyo Manila Jazz and Arts Festival Group kung saan ginamit ang musika bilang tulay ng kulturang Pilipino at Japan. Ang selebrasyon ngayong taon ay sa ilalim ng temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities na layong palawakin ang people-to-people exchanges ng dalawang bansa. Sa naturang okasyon, dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos bilang pagpapakita ng suporta ng pamahalaan sa selebrasyon ng makasaysayang ugnayan ng dalawang bansa. Kasabay nito, inilunsad din ang opisyal na logo ng Friendship Year na dinesenyo ng Pilipinong si Edmond Fuerte ng Baguio City na gumamit ng mga simbolong shimenawa at abaca rope bilang representasyon ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, bilang konektado sa ugnayan ng Japan at Pilipinas, patuloy ding pinagtitibay ng dalawang bansa ang kanilang ugnayang pansiguridad. Kabilang dito ang Acquisition and Cross-Servicing Agreement at ang paglalaan ng Japan ng humigit kumulang 6 na milyong dolyar bilang official security assistance para sa pagpapalakas ng kakayahang pandepensa ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal, ang pinalalim na kooperasyon sa kultura at seguridad ay sumasalamin sa matatag na partnership ng dalawang bansa sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. Nagsagawa rin ng bilateral meeting ang Pilipinas at Japan upang higit pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa, kabilang ang kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at mga isyung panrehiyon at pandaigdig. Napag-usapan din ang pagpapatuloy ng maritime cooperation at iba pang development projects, kabilang ang grant para sa wireless broadband connectivity sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ngayong taon ay minamarkahan ang 70 taon ng naibalik na diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Carmona Garden Suites by Swiss Bell Hotel groundbreaking sa First Global Technopark ay simbolo ng maayos at progresibong Carmona, Cavite. Narito ang report. Carmona Garden Suites by Swiss Bell Hotel, umpisa na ng construction, simbolo ng maayos at progresibong Carmona, Cavite. Ginanap January 20, ganap na alas 12 ng tanghali ang site blessing, laying of capsule and groundbreaking ng Carmona Garden Suites Hotel na nasa compound ng Global Technopark Carmona, Cavite. Ito ang kauna-unahang international hotel sa Carmona at simbolo ito ng mas magandang ekonomiya at progresibong Cavite. Inaasahan na ang construction ng kauna-unahang luxury hotel sa Carmona ay tatagal ng 2 taon. Ang naturang seremonya ay pinangunahan ni Consul General Philip Chen na siyang President and CEO ng First Global Conglomerates. So the project is going, and I'm proud to report to our friend
we able to bring this property become one of the landmark of Carmona. This one is not only a business, but it brings the community together, and this is a part of supporting our government, our society for continue to grow our economy. This is our commitment since on a day in Philippines 52 years ago. This is my commitment to Philippines. I love this land. I live here. I'm getting old here. And I will continue to contribute whatever part I can. Samantala, ang Swiss Bell Hotel International ang siyang partner para sa development and management na siyang patunay na kalidad at international standard ang service at experience. Today is not just the start of construction, it is the start of a story we will write together, a long-term partnership built on trust, shared vision, and a mutual commitment of excellence. On behalf of Swiss Bell Hotel International, I express our sincere appreciation to First Global Conglomerates. Thank you for your confidence in our brand and for choosing us to build this with us. We don't take partnerships lightly. We value them, we protect them, and we work hard to earn that trust every day and at every stage of the journey. In Swiss Bell Hotel, we carry a culture of passion and professionalism. When you partner with us, we take the journey with you. Because in projects like this, success is never solo. It is shared, and I genuinely believe that when we fly together through every phase, every decision, and every finish line. Dumalo rin sa pagtitipon si 5th District Representative Congressman Roy Loyola at binigyan diin na itong proyektong ito sa kanyang distrito ay simbolo ng progreso at oportunidad sa kanyang nasasakupan. Anya, ito ay magbibigay ng dagdag na trabaho at oportunidad sa mga mamamayan ng Carmona. The groundbreaking ceremony of the Garden Suite, which is not only about construction. It is symbolic, it's a symbol of progress, confidence, and opportunity. This project is a testament of the growing potential of the city of Carmona as a center of business, tourism, and investment. This Garden Suite will definitely provide employments, provide jobs, support our local locators or enterprise, and will be the home of our expat and visitors who will experience the warmth and hospitality of the people of Carmona. This Garden Suite will be the best hotel ever established in the south of Metro Manila. Nagsilbi ring witness sina Taiwan ROC Representative to the Philippines, Wallace Mingancho, Ms. Marites Castro na siyang Regional Director ng Department of Tourism Region 4A, Consul Michael Ang ng Jordan, former Senator Gregorio Honasan, MECO Director Wilson Tecson at USEC Gani Makatoman. Full support din ang mga officers at director maging ang staff ng Global Group of Companies, Swiss Bell Hotel Team, and Rencom Contractors. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, DOH nagpaalala sa publiko na nakakahawa ang tigdas. Pinsala sa agrikultura dulot ng Bagyong Ada, umabot na sa 7.54 million pesos. Voter registrants para sa BSKE umabot na sa higit 1.35 million. Haka-hakang pagpanaw, pinabulaanan ni PBBM.
Pananagutan ng mga sangkot sa korupsyon, kinakailangang suriin ayon kay Representative Toby Tiangco. Japan at Pilipinas, ipinagdiwang ang ugnayan sa pamamagitan ng sining at musika. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang Newsful. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayon linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network, at mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.